magbigay lang po tayo ng reaction dito, no? Sa last video ni Chris na kagabi. Well, madaling araw na niya in-upload. Kaya hindi pa maabot ng 100 siguro o mga 7 or ano niya na-upload. Baka umabot na to na 100. At ano lang po natin, ibalik lang natin yung dati na excuse me, kung anong ginawa ni Sir Paul sa kanya, siya rin yung ginagawa ngayon. Napapansin niyo, di ba, dati, gusto niya charity. Pinuntahan nga niya yung si Manong na magtutubig, pero hindi nila naaabutan. At yun ay makikita natin na talagang yun ay influence ni Sir Pugo. At ngayon, itong pagbibigay naman ng cellphone, ay influence din Sir Pugo. Naalala ko nung binigyan siya ng cellphone, sabi para daw sa kanyang pagbablog. At ito nga ngayon, talagang binilhan niya ang atin niya na bagong cellphone. At kung anong sinabi ni Sir Pugong, ganon din yung sinabi niya sa atin niya na kailangan daw niya yun kasi nga nabablur, tapos nahihilo na daw yung iba mga viewers, ganon. Talagang laki na impluwensya ni Sir Pugong dito kay Chris na at talagang maganda yung kinalabasan na pinakita ni Sir Pugong sa kanya. Napakaganda at magandang gesture yun para kay Chris na marami lalong hahanga sa kanya. At tunga na magbasa tayo ng mga comments dito. Etong napalagay. Talagang puro positive yung mababasa natin dito. Ito. Good evening, Chris na, and also the PB team, especially to Sir Paul. Sobrang miss ka na nilang mo. Marami pa talaga mamaasa, no? Well, di natin maana yan. Tadhana na lang, ika nga ni Sir Paul. At ito, bumalik na yung love ko kay Sir Paul. May respect po, Sir Paul. Pasensya na po. Please take care kay Pretty Chris na. Ako rin. Nag-video talaga, nagtampo kay Sir Paul eh. Pero nakasubscribe pa naman din ako sa kanya. Simula, kahit ano nagkaroon sila ng issue. Ito pa, isa pa. Chris na, bait mo talaga na kapatid sa gabayan kay ni Lloyd. Oo nga po, no? Kita nyo naman, no? Meron nga ako nababasa din ng mga comment na, May comment ako nabasa nun sa Blue Up yata na binilan kasi ni Chris na yung kapatid niya ng damit. Sabi niya, ang comment niya, bumili ka rin ng damit para sa'yo kasi nakikita nga niya paulit-ulit na yung damit ni Chris na. Doon natin talaga malalaman na napaka-simple lang ng batang ito. Walang kaarte-arte sa katawan. At ito pa, isa pa, no skipping ads, bless mo yung Chris na, ang peki Koreana. Ayan, nakakatulong na talaga si Chris na, sa mga kapatid na bawi ng lupa. Alam ko hindi pa po totally, ngayon pa yata pag uwi nila, saka mapupul payment. Tuloy lang ang pag-vlog, Chris, na para sa akin na kinabahan. Wow, congrats sa ugdot. Galing na niya mag-upload para marami kaming manunood ng mga supporters. Good evening sa inyong tatlo. Ingat lagi. Grabe, talaga. Napakabait niya sa kanyang mga kapatid. Yung kapatid niyang bunsong lalaki, pinabili ng damit. Yung nanay niya, pinabili ng grocery. Tapos kayo binilhan yung kapatid niya ng ng cellphone. Tinubos sa lupa. Ano pa ba, di ba? Kakatuwa pag ganito ang aking mga sinusuportan. Marunong sa magulang, marunong sa pamilya. Ganyan dapat. Wala kang pagsisisihan ng suporta. Sana alam walang pagbabago kay Chris na. Ganun pa rin sana. Stay humble. At laging lumingon sa mga tumulong. Lalo-lalo na kay Sir Paul. Kasi
Si Sir Paul naman talaga ang gumawa sa'yo bilang peking Koreana. Ginawang instrumento ni God si Sir Paul para makatulong ka sa mga magulang mo. Pag-ayusin mo pa yan, pag-igihin mo pang mabuti. At ayun na nga, yung pagiging mabuting tao, ituloy-tuloy mo lang. Huwag ka mang-apak ng ibang tao. Basta kung ano lang yung tama, yun ang gagawin mo. At makikita mo sa kanilang magkakapatid, ang ganda nila, ang ganda din ni Sarah. Kahawig ni Krishna, at yung atin naman niya, liit, parang yun ang bunso nila. Nakakatuwa silang pagmasdan. Tres Marias nga sila. At tuwa ako pag nakikita ko sila magkakasundo. Nakakatuwa yung ganyang pamilya, may pagkakaisa ba? At bigyan din natin ng opinion at reaction na itong nabasa ko kanina sa post ni OJ tungkol dun sa binitawan nila kahapon na salita ni Madam Yula na pasaring na sabi niya ngayon, meron kasi babaeng nababasa kanya na sobra-sobra daw ang pambabasa kanya. Sabi niya ngayon, masama ba mag-joke? Well, kung joke man lang yun, on joke man yun, Sir OJ, salamat po. Pero masakit po na joke yun sa amin na mga humahanga sa Chris Pao, lalo-lalo na kay Chris na. Kasi talagang iko-connect namin yun doon kasi parang saktong-sakto doon sa salita. Saktong-sakto doon sa mga issue, sa pangyayari. Kaya hindi niyo po kami masisisi kung iko-connect man namin doon. Well, doon naman sa babae na nambasa inyo, siguro hindi niyo rin sila masisisi kasi nga, mahal lang talaga nilang Chris Pao eh. Lalo na si Chris na kasi, sabihin na natin dito, sa pangyayaring ito talagang anluging-lugi si Chris na. Lugi po talaga si Chris na, sinasabi ko sa inyo. Sabihin na natin na si Chris na ang gumawa lahat ng kasamaan, kasamaan na. O kamalian. Kasi siya talaga tong pinupuntirian ng mga basers eh. Pagpalagay natin na gano'n na nga, siyang gumawa ng mali lahat. At gano'n, kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, no walang question. Tayo pa kaya na tao lang. Ang Diyos hindi marunong manghusga, pero tayo grabe kung manghusga. O di ba po? Kaya sa totoo lang, masakit para sa isang ina, sa isang babae. Kasi tinuturing ko na talagang anak yan kahit pa hindi ko siya masyadong kilala. Dito ko lang sa Sokod na kilala dahil kay Sir Paul. Talaga nasasaktan kami. Maraming nanay, maraming lola. Kasi talagang naging api siya. Sobra. Kasi hindi siya nagsasalita eh. Sa side ni Sir Paul, marami nagsasalita. Pero yung side ni Sir Paul kay Sir Paul mismo, naiintindihan ko siya, nasaktan talaga siya. Nasaktan siya at nararamdaman ko yung pain at bigat na naramdaman niya. Kaya naiintindihan ko siya. Pero sana po, nagkaayusan naman lahat. Sana wala nang ganon, di ba? Peace na lahat eh. Kaya nga, pinaninindigan ko yung sinabi ni Sir Paul na wala nang magbabas dyan na peace na lahat. World peace na. O, di ba? Kaya sana, yung joke na yon sana, sa una pa lang sabihin nyo na joke lang. Para hindi kami nasasaktan. Kasi alam niya naman mga sensitive kami. Sensitive ang mga babae. O, di ba? Pero sana wag naman ang mangyari na meron na naman basing na mangyari dahil doon. Kasi kawawa na yung bata. Kawawa na si Chris na sobrang pambaba sa kanya. Napakaraming tao natutuwa na mambasa kanya.
lahat na sinasabi hindi na makain ng aso. Kung ano-ano na. Kaya maawa naman kayo sa bata. Yun lang.